Bilang tao, karapatan natin ang mabuhay ng maginhawa, ang mamuhay ng mainam at disente. Karapatan natin ang mabuhay ng malaya, ang mamuhay sa lipunan ng walang anumang pang-aapi o pagsasamantala. Sana yung mga funds na nakalaan para sa edukasyon, sana ibigay talaga sa mga estudyante na nangangailangan. Araw-araw pasok sa trabaho pero nakaramdam din ng tulad ngayon. Matumal yung hindi pare-parehas na kita. Bilang tao, karapatan natin ang mabuhay na maginhawa at malaya. Ngunit matagal na rin ang tahasang pagyurak sa ating mga karapatang pangtao. Ngunit labag sa mga kababaihan ang ikinukulong sa bahay at hindi pinatatrabaho at gawin na lamang itong katulong na parabang aso na sunod-sunuran sa kanilang asawa, na parabang wala nang gagawin kundi manahimik magpusa upang hindi masaktan at makatikim ng pang-aapi gamit ang mga kamay na tinilapon sa mga mukha. Dahil babae ka lang, wala kang karapatan. Kaya hindi umaasenso ang mga yan kasi kulang sa diskarte sa buhay. Hindi ho alam ng mga magsasaka ang ginagawa nila. Inaagawa na nga kami ng lupa, mataas pang upa sa kagamitan, hindi pa prioridad. Magsasaka lang kayo, wala kayong karapatan. Bata ka pa, anong alam mo? Kabata-bata mo pa, nakikialam ka na sa usaping ganyan. Huwag ka nang makialam. Basta problema ng bansa, yang pag-aaral mo lang ang atupagin mo. Hindi nyo na kailangan ng mataas na pagsahod, kulang na kayo sa sipag. Puro kayo reklamo kung nagtatrabaho na lang kayo. Hindi na nga ho kami ligtas sa trabaho, hindi rin regular. Nakapababa pa ng minimum wage. Manggagawa lang kayo, wala kayong karapatan. Hanggang kailan manatiling selektibo ang pagtatamasa sa karapatang pantao? Matagal nang binubura ng abuso at pagsasamantala ang karapatang pantao naming mga kababaihan. Patriarka sa mga kolonyal at malapidad sa sistemang manlipunan ang humahadlang at naglilimita sa amin upang ang mga kagyat na kalayaan at pangangailangan sa simpleng kahidalanan na kami ay babae. Babae ra kami na mahina, sunod-sunuran at nanatiling kimi. Hindi pa rin nagbabago ang lagay naming mga magsasaka. Araw-araw babad sa ilalim ng tirik ng araw at nag-aalalay ng dugo at pawis sa lakas ng paggawa. Nagpapakain sa sambayanan ngunit wala ni ulam. Apak na apak ng altrasadong agrikultura ang aming karapatang pantao. Mataas ang upa sa lupa at gamitan, inaagawan ng lupang sakahan. Mababa na nga ang benta sa merkado at inuunti pa ng mismong estado. Ang payo lagi sa amin ay ang pag-aaral lamang ang atupagin at wala ng iba. Ang kakayahan namin na kilalanin at ipaglaban ang aming mga karapatan ay pilit na nalilimitahan. Binubusalan ang bibig, kinukulong sa tahanan at sa eskwelahan. Pinagpalaki ng sunod-sunuran at dahil kami kabataan, wala kami karapatang umimik dahil wala kami alam. Dahil sa kontraktualisasyon ay hindi rin tiyak sa kinalalagasan na natiling hindi makatao ang lagay namin sa trabaho. Habang nagpapayaman ang mga kapitalista sa aming lakas, paggawa ay nanghihirap namin sa baba ng pasahod. Pero hayaan na lang ba natin ganito? No. 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 No! Hindi kami papayag dahil pantay-pantay dapat ang karapatan ng bawat kasarian dahil wala dapat kagaya namin na naliwan sa laylayan dahil makatuwiran ang hinain at boses ng mga kabataan dahil nararapat lamang para sa lahat ang malaya,
disente, at maginhawang buhay. Dahil bilang tao, ang ating mga karapatan ay nararapat lamang na alagaan, igalang at ipaglaban. Ang mga karapatan natin ay hindi dapat kakalimutan, hinahayaan, binibili o pinagsasamantalahan. Walang sino man ang umaangkin nito o sa pilitang kunin sa atin. Bawat tao ay may karapatang pantaw. Akin ito, akin ang karapatang ito. Akin ito, akin ang karapatang ito. Akin ito, akin ang karapatang ito.